sa biyaya ng ating Panginoon at tayo po ay bumasa muli ng mga salita ng Diyos bago tayo tumungo sa isang panalangin. Let's read our Bible sa Psalm chapter 1, verse 1 hanggang verse 3. Sa Psalm chapter 1, verse 1 hanggang verse 3, sabi dito, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and is in the law that he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga kapatid. Sabihan natin Amen. At tayo po ay manalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat din po sa kalakasan na pinagkaloob mo sa amin upang kami makaparito sa gawain, magpuri, makinig ng iyong mga salita. At nawa po, Panginoon Diyos, dalangin ko po sa araw na ito na ang bawat makikinig ng iyong mga salita ay pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na naparito, na nag-expect ng mga salita mo na nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay ng higit pang kalakasan sa aming mga pagkataong panloob. At nawa po, Panginoon Diyos, kung kami man po ay nagkulang, nagkasala sa gawa, sa aming kaisipan, sa lahat-lahat ng bahagi ng aming mga buhay, ay pagpatawad mo ito sa amin. At nawa po, Panginoon Diyos, ay maging karapat-dapat po kami na tumanggap ng iyong mga salita. At ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya na kami po ay ipinatawad mo sa aming mga pagkukulang at kami po ay pinapaging dapat mo sa mga salita mo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa dakilang pribilehiyong ito na muli kami nakaparito upang makinig ng iyong mga salita. Gamitin mo lamang po ako na isang alulod ng pagpapala sapagkat wala akong magagawa sa ganang aking sarili maliban na ikaw po ay gumawa sa akin. At nawa po, Panginoon Diyos, dalangin ko na ang bawat isa sa amin ay may pagkatiwala ang lahat-lahat habang kami nagpapatuloy at kami po ay pagpalain ng bawat salita mo na aming mapapakinggan sa araw na ito. Get the inspiration, Lord, na narito sa iyong mga salita. Buksan mo muli ang mga kasulatan sa amin sapagkat ikaw lamang po ang merong kakayanan upang interpret, muling ibigay ang inspirasyon sa mga salitang ito na aming ipipreach at aming mga babasahin, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos, sa lahat-lahat. Binabalik po namin na merong pagpapasalamat at pagdakila sa tanging pangalan mo lamang at ito'y sa pangalan na nag-iisa na marilag sa pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo, mga kapatid. At muli, magandang araw po sa bawat isa. Salamat po sa mga salita ng Diyos na ating napakinggan kanina. At gayon din po ay sa mga awitin, napakainam ng mga awitin. We are called for a living sacrifice. Tayo po ay tinadhana sa ganong kalalagayan, mga kapatid. Ang paglilingkod sa ating Panginoon ay living sacrifice ito. Kinakailangan na tampalin natin ang gawa ng laman at tayo po ay magpakabanal sa biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. Salamat sa ating napakinggan kanina, the triumph of faith. Tayo ay merong pagtatagumpay dahilan sa pananampalataya na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Hindi ating pananampalataya, kundi pananampalataya po ng ating Panginoon. At tayo tumungo, mga kapatid, sa nais kong ibahagi sa araw na ito. Ito po ay simpleng paksa lamang, pero naniniwala ko na ang mga simpleng paksa sa kasulatan, ito po ay magpapala po sa atin sapagkat hindi po ito aking salita, kundi salita na nanggaling sa ating Panginoon. Basahin po muli natin. Sabi dito, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of
scornful. Bigyang pansin po natin dito at ang aking title po ay The Blessed Man. Merong tinutukoy dito sa mga awit na merong isang mapalad na tao. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Ba? Sino po ba magsasabi na ang scripture na ito ay para sa atin, mga kapatid? Diba? Pero habang akin itong binubulay-bulay, mga kapatid, ay mayroon pa akong ibang nakita. At sapagkat tila baga yung verse 1, verse 2 hanggang verse 3, hanggang sa verse 6 ay tila baga, yung verse 1 hanggang verse 3 ay tila baga napakahirap gawin, mga kapatid. Diba? Kasi kung titingnan natin yung description ng isang mapalad na tao, ang kanyang ginagawa ay hindi siya lumalakad sa payo ng mga masasama. Yung description po ng blessed man dito ay hindi daw po siya lumalakad sa payo ng mga masasama. Ang isa pa dito ay standeth o tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. At yung pangatlo dito ay seated in the seat of the scornful, yung mga hindi daw siya umuupo sa mga taong manlilibak. At yung sumunod dito sa verse 2, but his delight is in the law of the Lord. And he meditate the law day and night. At kung titingnan po natin, mga kapatid, ay tila baga napakahirap ng verse 1 hanggang verse 2. Diba, sino po ba sa atin ang nakakagawa ng his delight is in the law of the Lord and he meditate day and night. Diba? Kung titingnan natin, mga kapatid, yung description ng blessed man ay siya daw ay hindi, unang-una, kasi may apat dito, unang-una, hindi siya lumalakad sa payo ng mga ungodly, ng mga tao na nasa sanlibutan. Kung titingnan po natin, kapag dito sa sanlibutan, pag sinabing blessed o mapalad na tao ay iba po yung description. Diba? At iba rin po yung description ng Biblia patungkol sa isang blessed man. Sapagkat kapag pinag-usapan po yung blessed man dito sa lupa, ang description po nila ay ganito. Ang blessed man dito sa lupa, sila ay nagtamo ng karangyaan at siguro ay nagagawa nila yung lahat ng mga bagay dito sa lupa na merong kalayaan. Yung kanina, binabanggit ng ating kapatid, yung lust of the flesh at yung pride of life. Diba? Yung blessed man dito sa lupa, yung mga ungodly ay, ang kanilang description ay malaya silang gawin ang lahat ng kanilang maibigan dito sa lupa. Yun po yung description nila, mga kapatid. Pero dito sa scripture, sabi ni David, ang blessed man ay sila yung mga taong lumalakad hindi sa payo ng mga masasama, mga ungodly. Ano ba ang ibig sabihin ng counsel dito? Walketh not in the counsel of the ungodly. Hindi nila na-influence, itong blessed man na ito ay hindi na-i-influensyahan ng mga payo ng mga ungodly, ng mga masama. Sabi tayo, mga kapatid, ay kumukuha tayo ng napakaraming payo dito sa lupa. Diba? Lahat tayo ay tinaglay natin yung mga payo ng sanlibutan. Diba? Hindi naman po lahat ng payo ng mga tao sa labas ay masasama, mga kapatid. Meron lamang na mga payo na tila baga hindi rin po angkop sa scripture. Minsan po ay ipinangaral ko po sa mga kabataan patungkol sa the Great Counselor. At kapag pinag-usapan po yung payo,
Diba kasi tinitingnan natin dito, yung isang blessed man dito sa scripture ay hindi daw po siya lumalakad o hindi siya hindi niya pinapakinggan yung mga masasamang payo ng sanlibutan. At minsan po ako ay nangusap sa mga kabataan patungkol sa The Great Counselor. Lahat po ng tao ay nangangailangan po ng tinatawag na payo. Diba? Even ikaw ay nasa kabataan pa, ikaw ay nasa katandaan na, lahat po tayo ay nangangailangan ng tinatawag na payo. Sapagkat hindi po natin lahat alam ang lahat ng mga bagay. At lahat po tayo ay nangangailangan ng payo kahit nga po sa school ay meron pong tinatawag na guidance counselor. Tama po ba? Ibig sabihin, yung mga kabataan ay nangangailangan sila ng tamang pagpapayo. At kung titingnan natin mga kapatid, lahat po tayo ay nangangailangan ng tinatawag na payo, lalo na po sa mga kabataan. At dito sa Psalms chapter 1, mga kapatid, verse 1, ang blessed man ay hindi daw siya lumalakad doon sa payo ng mga masasama. Kaya mga kapatid, tayo ba ay lumalakad sa mga payo ng mga sa sanlibutan, mga kapatid? Ano ba yung mga payo ng sanlibutan o ng mga taong nasa labas, mga kapatid? Napakaraming payo. Na kung titingnan po natin yung mga payo ng mga tao sa labas ito po ay sabihin natin na magkasalungat sa sinasabi ng scripture. Diba? Ang sabi ng sanlibutan, kinakailangan na kung titingnan natin, halimbawa sa mga kabataan, ano ba yung payo ng sanlibutan patungkol sa mga kabataan? Diba? Nakikita natin na yung mga kabataan, kinakailangan nila na magkaroon na ng kasintahan even though na sila ay 12 years old, 15 years old, 20 years old. Okay lang yun sa kanila, mga kapatid. Sasabihin pa ng marami na kinakailangan mo na magkaroon ng maraming experience para at least ay isang araw ay magiging eksperyensado ka na sa ganon, mga kapatid, sa pagkikipagrelasyon. At ang iba naman ay patungkol naman sa mga anak, payo ng sanlibutan, huwag papaluin yung mga bata. Yan po yung sa kapanahunan po natin ngayon. Sa Amerika po ay pag pinag-usapan po yung bata, bawal po silang paluin. Sapagkat ikaw po, kapag pinalo mo yung bata, ikaw ay pwedeng makulong. Ganun po yung sinasabi ng sanlibutan, yun yung marami na tumatangkilik sa mga bagay na yan. At gayon din naman sa mga nasa labas, kapag pinag-usapan din naman, mga kapatid, ang sinatawag na marriage life, di ba? Ngayon pwede na po ang kapwa lalaki, kapwa babae. Ganun po yung payo ng mga sanlibutan, mga kapatid. Okay lamang sa kanila sapagkat yun ang standard sa panahon natin ngayon. Pagdating naman sa payo sa kababaihan, sa kasuotan, ang payo nila kinakailangan na modern. Diba? Kinakailangan na ikaw ay para ikaw ay magmukhang maganda, kinakailangan mo na lahat ng pwede mong gamitin na pampaganda ay gamitin mo. Dapat ikaw ay naka-short, ikaw ay ganito yung magiging kalalagayan mo. At yun ang counsel, yun ang payo ng mga tao sa labas, mga kapatid, upang ikaw ay maging maganda na babae. At pinapakita dito, mga kapatid, na magkaiba yung counsel o yung payo ng masama sa payo ng Biblia. Diba? Can you agree with that, mga kapatid? Diba? Napakalayo ng payo ng sanlibutan sa payo ng Biblia, mga kapatid. Kumbaga, sa direksyon, yung Biblia ay paganyan, ito naman ay yung payo ng sanlibutan ay paganyan. Magkasalungat, mga kapatid, ng direksyon. At sabi dito sa verse 1, yung blessed man daw
ay hindi lumalakad sa council ng masasama ng mga tao sa sanlibutan. Diba? Pag pinag-usapan mga kapatid, yung payo, ang ating Panginoon ay great counselor. Alam niyo po ba yan mga kapatid? Ang ating Panginoon ay pinakadakilang tagapayo. Kaya kung meron man tayo mga kapatid na titingnan na pinakadakilang payo o kinakailangan natin ng wisdom, walang iba tayong makikitang mabuting tagapayo kundi ang ating Panginoon. Diba? Kung tayo nangangailangan ng patungkol sa pamumuhay, patungkol sa kaligtasan, diba minsan na mayroong isang kabataan na pumunta sa ating Panginoon, humihingi ng payo. Sabi nung isang kabataan, yung rich man, yung ruler, Guro, papaano ko ba matamo yung buhay na walang hanggan? At ang sabi ng ating Panginoon, kinakailangan mo lamang nasundin ang buong kautusan. Pero sabi ng kabataan, nagawa ko na po, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na yun. Parang sa Apostol Pablo, mga kapatid. Pero ang sabi pa ng ating Panginoon, isa na lamang ang kulang sa iyo. Ipamigay mo yung ari-arian mo, ipamigay mo yung kung anong meron ka sa mga mahirap at ikaw ay magtatamo. At ikaw ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Diba? Kapag pinag-usapan yung payo, mga kapatid, 100% accurate ang payo ng ating Panginoon. Diba? Tayo, mga kapatid, kapag tayo magpayo, minsan pwedeng sundin o pwedeng hindi. Ang sinabi ko pa sa mga kabataan, na ang payo po ng Panginoon, wala pong option kung susundin mo o hindi. Walang option mga kapatid na hindi natin sundin sapagkat ang salita ng Diyos, ang payo ng ating Panginoon, ito ay katotohanan, ito po ay matuwid na bagay. Walang option mga kapatid, pero tayo minsan kapag humihingi ng payo, halimbawa sa mga ngaral o sa mga lingkod ng Diyos, minsan mapapag-isip pa tayo. Diba? Minsan nga, ang nakakalungkot pa ay hindi tinatanggap yung payo ng mga lingkod ng Diyos. Diba? Kahit salita na ng Diyos ang ibinibigay, ipinapakita yung buong scripture, minsan hindi pa rin nakikinig sa payo. Sa bagay, mga kapatid, ang ating Panginoon ay hindi naman lahat ay sinunod ang payo ng ating Panginoon. Kasi meron tayong free will, mga kapatid. Free choice tayo kung susundin natin yung payo ng Panginoon o ng mga lingkod ng Diyos o hindi natin susundin. We have the free will, mga kapatid. Kagaya po ng ating pinag-uusapan nung nakaraan, binanggit about sa free will. Lahat po tayo ay merong kalayaan na sundin o gawin yung ipinayo po sa atin. At balikan po natin, yung blessed man daw dito ay hindi lumalakad doon sa mga payo ng mga masasama. Ibig sabihin, hindi niya tinatanggap yung payo ng mga masasama. Diba? At yung pangalawa dito ay, nor standeth in the way of the sinners. Hindi siya tumatayo man sa daan ng mga masasama, ng mga makasalanan. At yung pangatlo ay, hindi daw siya umuupo sa mga manlilibak. Diba? Yung mga mapagkutya, mga kapatid. Ang blessed man pala ay hindi daw siya umuupo doon sa mga manlilibak. Kaya medyo iwas-iwasan natin yun, mga kapatid. Kapag merong mga tao na manlilibak, alam ba yung manlilibak, mga kapatid? Yung mapangkutya. Diba? Diba? Lalo na yung mga Kristiyano, lagi yan nakukutya. Diba? Itong taong ito ay parang aswang. Pag pinag-usapan, mga kapatid, ang kabanalan, ang mga Kristiyano ay tila baga ang hahaba ng buhok at tila baga, mga kapatid, ay hindi maganda sa kanilang paningin at lagi nakukutya, mga kapatid. Ganon ang Kristiyano. Lagi silang nakukutya, pero in general, mga kapatid, ang blessed man daw na ito ay hindi umuupo sa mga manlilibak. At yung pang-apat na description ng blessed man ay siya daw po ay laging ang kasiyahan niya ay nasa kautusan ng Panginoon. And
in His law that he meditate day and night. Sino po ba sa atin makakapagsabi na this blessed man ay ikaw? Diba? Tayo po ba ito, mga kapatid? This blessed man ay habang binubulay-bulay ko, mga kapatid, sa unang mga bahagi, sabi ko, siguro pwede naman ako dito, mga kapatid. Di ba? Kasi, kumbaga, kahit papaano ay nagagawa. Pero, kung pag-uusapan yung 100% mga kapatid na nagagawa yung bagay na ito ay talagang napakalayo ng buhay natin. Kasi yung verse 2 pa lamang, His delight is in the law of the Lord. Minsan nga mga kapatid, baka 1 week na hindi pa nakakapag-pray. Minsan baka yung mga ibang Kristiyano ay hindi nakakapag-meditate araw-araw. Diba? Sino po ba sa inyo ang nagawa yung day and night na meditation? Mangilan-ngilan lamang mga kapatid. Diba? Yung prayer nga, minsan, baka yung karamihan sa atin ay baka 1 week na hindi pa nagpipray, mga kapatid. Yun ang nakakalungkot sa mga Kristiyano. But this description is blessed man, mga kapatid. Kaya habang binubulay-bulay ko ito ay sabi ko parang simple lamang ito, pero tila baga napakabigat pala ng scripture. His delight is in the law of the Lord and meditate day and night. Ito rin po yung sinabi ng Diyos kay Joshua, para ikaw ay magtamo ng success, magtamo ng kaginhawaan, ay kinakailangan mo na huwag ma-depart sa iyo yung salita, yung law. Kinakailangan mo na i-meditate yung lahat ng kautusan from day and night. Ganun ang sinabi. Nung kukubkubin na yung the land of promise, di ba? Ang sinabi ng Diyos kay Joshua, kinakailangan mo na i-meditate yung law, yung aking mga salita, day and night, upang magtamo ka ng kaginhawaan, upang matamo mo yung promised land. Kaya habang ito po ay aking binubulay-bulay, bago man natin ito maging scripture natin, mga kapatid, ang unang naging scripture nito, mga kapatid, yung blessed man na ito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kung meron man na masasabi natin na blessed man, unang-una, na nakagawa ng lahat ng mga bagay na ito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano ba yung ginagawa ng blessed man na ito? He walked not in the counsel of the ungodly. Kasi kung ang ating Panginoon, mga kapatid, ay nandito sa lupa at siya po ay tumanggap ng payo ng mga tao, ano kaya magiging kalalabasan ng ating Panginoon, mga kapatid? Pero hindi po siya tumanggap ng payo ng mga Pariseo, ng mga Saduceo, hindi po siya tumanggap ng payo ng sanlibutan. Kundi ano po ang kanyang tinitingnan na payo? Ang payo ng Ama na nasa kaitasan, na patuloy po na nagbibigay sa kanya ng wisdom. Kaya yung blessed man na ito, makikita po natin na ito po ay ang ating Panginoon. Standeth in the way of sinners. Di ba, hindi po siya tumatayo sa mga makasalanan, sa daan ng makasalanan, pero nakikisalamuha po ang ating Panginoon. Iba po yung tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Ang ibig sabihin po kasi niyan ay ginagawa yung mga bagay na mga likong bagay. Pero ang ating Panginoon ay nakakasalamuhan niya yung mga taong masasama na kagaya po natin, at siya ay hindi gumagawa ng masama, mga kapatid. Walk not or standeth not in the way of the sinners. Kaya nga yung mga Pariseo ay, sinasabihan ng ating Panginoon, itong taong ito ay lagi nakikisalamuha sa mga makasalanan.
Kasi yung mga Pariseo, mga kapatid, talagang allergy sila sa mga makasalanan. Kaya tayo mga kapatid, para balansehin natin, hindi naman masama mga kapatid na makipag-usap ka, ma-encourage sila na sila ay makasalamuhan natin. Pero wag mga kapatid na makisama tayo sa gawain nila. Halimbawa, kung merong naghamon sa iyo ng, pare, shot muna. O kaya naman, ikaw dumadaan lang, ay, shot ka muna pare. Diba? Pwede mo silang kausapin, pero wag ka nang uupo sa kanilang upuan mga kapatid. Sapagkat baka habang nag-uusap-usap kayo ay baka mahalina ka. Diba? Ganun po, mga kapatid, ang ating Panginoon, nakikipag-usap siya, ini-encourage niya yung mga makasalanan na bumalik sa salita, sila ay magsisi sa kanilang mga gawa, pero hindi po hindi po gumagawa ang Panginoon ng mga masasamang mga bagay. Siya po ay napakamatuwid. Kaya siya ang unang-unang blessed man na masasabi natin na gumawa ng lahat ng mga bagay na ito. Nor seated in the seat of the scornful, yung mga manlilibak. Kaya ang ating Panginoon ay lagi po siya na umaalis kapag meron ng mga manlilibak sa Kanya. Diba? Kapag meron ng mga Pariseo na itong taong ito ay anak lamang ni Jose, na isang karpentero. Diba? Ganon ang description ng mga Pariseo sa ating Panginoon. Napakababa. Diba? Kasi gano'n naman po talaga kapag ikaw ay Kristiyano, sa sanlibutan, ang tingin sa iyo ay napakababa lamang mga kapatid. Sila yung unang mga nililibak kasi nagsusuot sila ng mahabang palda, nagpapahaba ng buhok. Diba? Hindi sila umaayon ang kanilang pananamit sa sanlibutan. Kaya ang tingin nila sa mga Kristiyano ay talagang kalibak-libak. Pwedeng kutsain mga kapatid. Ganon ang pwedeng maranasan ng mga Kristiyano na susunod sa ating Panginoon. This blessed man, his delight is in the law of the Lord. Sino po ba ang nakagawa na ang buong kautusan ay nagawa niya? Na meditate niya day and night. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang po ang nakagawa nito mga kapatid. Pero huwag kayong mag-alala sapagkat we are also blessed man sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sabi sa verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. Diba, ang ating Panginoon, mga kapatid, siya'y kagaya ng isang tree. He is the tree of life. Planted by the rivers of water that bring it forth in his season. Kaya ang ating Panginoon, nung siya ay namatay, mas maraming bunga. Diba, kahit ang ating Panginoon ay namatay, nagkaroon ng tagtuyot dito sa lupa, pag pinag-usapan ng tagtuyot, nung namatay ang ating Panginoon, diba? Pero mas lalong higit pa na dumami yung mga followers ng ating Panginoon. Wala tayong ibang madidescribe na blessed man, kundi ang ating Panginoon, unang-una mga kapatid. He is the blessed man. Hindi siya lumalakad sa mga payo ng sanlibutan. Hindi siya tumanggap mga kapatid ng payo ng sanlibutan. Sapagkat ang ating Panginoon ay merong infinite wisdom. Nakikita niya yung pasimula, nakikita niya yung kawakasan. Diba? Alam niya mga kapatid, yung pasimula at yung wakas ng tao. Kaya siya yung the great counselor. Walang ibang pwedeng magbigay sa kanya ng payo, sabi ng scripture. At sabi pa dito, ang blessed man na ito ay hindi gumagawa o dumadaan sa mga makasalanan, nor seated in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord. Kung meron man unang description sa atin, mga kapatid, yung verse 4. Kung meron
may describe rin naman sa atin, yung verse 4 na muna. The ungodly are not so, but are the chaff which the wind driveth away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment. Alam nyo mga kapatid, hindi tayo makakatayo sa judgment kung wala ang ating Panginoon. Diba? Kasi hindi naman tayo matuwid dati mga kapatid. Hindi naman tayo matuwid sa harapan ng Diyos. We are ungodly. Yung mga buhay natin dati ay ang tawag sa atin mga kapatid nung hindi pa tayo tumanggap sa ating Panginoon, we are ungodly. Hindi natin ginaganap yung kautusan, hindi natin sinusunod kung ano yung salita ng Diyos. The ungodly are not so, but are the chaff which the wind driveth away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Tayo ay haatulan, mga kapatid, kasi di tayo matuwid. Pero, ang kagandahan, mga kapatid, ay sa mga next scripture. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Lahat po tayo mapiperish, mga kapatid. Kung yung verse 1, 2, and 3 ay hindi naganap sa ating Panginoong Jesucristo, lahat po tayo ay mapiperish. Diba? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Pagkahiwalay sa Diyos, mga kapatid, yan po yung kabayaran. Kung meron man po na ma-describe sa atin, yung verse 4, yung verse 5, at yung verse 6 po sa atin. Pero ang kagandahan, mga kapatid, dito sa Psalm chapter 2, tingnan po natin, anong pag-asa natin na maging mapalad o pinagpala? Paano ba tayo magiging pinagpala o mapalad? Diba? Sino po ba sa inyo ang gustong tawaging mapalad? Sino ba sa inyo ang gustong tawaging pinagpala, mga kapatid? Diba? Lahat naman po tayo ay nais natin na tumanggap ng ganitong uri ng titulo. Mapalad. Isang taong pinagpala. At sa Psalm chapter 2 verse 10, ngayon nga'y magpakapantas kayo o kayo mga hari, mga tuto kayo, kayo mga hukom sa lupa. Kayo yung mga lingkod sa Panginoon na may takot at mga galak na may panginginig. Hagkan ninyo ang anak. Baka magalit siya at kayo mga pahamak sa daan, sapagkat ang kanilang puot ay madaling mag-alab. Mapapalad ang nanganganlong sa Kanya. Kung gusto natin na maging mapalad din, mga kapatid, blessed are all they that put their trust in Him. Sa kanila na nagtitiwala sa Panginoon, ay merong pag-asa maging blessed din, mga kapatid. At titignan natin ito doon sa Matthew chapter 5. Kasi yung unang pangangaral, mga kapatid, ng ating Panginoon ay patungkol sa blessed, isang mapalad na tao. Hallelujah. Tingnan pa natin sa mga ibang scripture, mga kapatid, bago tayo tumungo sa Matthew chapter 5. Ang ating Panginoon ay tinawag na mapalad. 1 Timothy chapter 6 verse 15. Tingnan po natin. Tayo po'y bumasa ng mga ilang scriptures. 1 Timothy chapter 6 verse 15. Na sa kanyang kapanahunan ay ipapahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang ating Panginoon, mga kapatid, ay tatawaging mapalad, blessed. Kaya sabi ko nga sa inyo sa Psalm chapter 1 verse 1, kung meron man unang tinutukoy na blessed man, walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya yung unang mapalad, mga kapatid. Hallelujah.
At magiging mapalad din naman tayo sa pamamagitan ng pananampalataya po natin sa ating Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 31, 2 Corinthians chapter 11 verse 31, ang Diyos at Ama ng Panginoong Hesus na mapalad magpakailan paman ang nakakaalam na ako'y hindi nagsisinungaling. Ito po ay sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, pero ang description niya sa ating Panginoon ay isang mapalad. Diba? Kahit na po ang ating Panginoon ay tinawag na mapalad. At alam nyo, sino man na sumampalataya sa ating Panginoon, tumanggap na sa kanyang buhay, siya po ay tatawaging mapalad. Diba? Ang ating, si Mary, mga kapatid, ay tinawag na mapalad, blessed woman, sapagkat pinagdadalang tao niya ang ating Panginoong Kristo. Kaya kung sino man na tumanggap sa ating Panginoon, sino man na sumunod sa ating Panginoon, ay tatawagin din pong mapalad. Amen? Hallelujah. Ang ating Panginoon na naging mapalad, ay tayo rin naman ay tatawaging mga mapapalad. Sa Ephesians chapter 1, verse 3, sa King James, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. Hindi lamang po tayo tatawaging mapalad, kundi tayo ay binigyan ng pagpapala. No? Kasi anong halaga ng tatawagin kang mapalad o pinagpala kung hindi ito magiging realidad sa buhay natin. Pero dito sa lupa, mga kapatid, ay hindi natin maranasan yung kapalaran dito sa lupa na tila baga komportable. Kasi iba yung description ng mapalad dito sa lupa ng sumusunod sa ating Panginoon. Di ba? Pero isang araw, mga kapatid, merong itinalaga ang Diyos na tayo ay lubos na pagpapalain kasi tayo ay mga tatawaging mga pinagpala. Amen. Kahit nga ang bride, mga kapatid, ay tatawaging mapalad. Revelation chapter 19, verse 19. Tingnan natin. Revelation chapter 19, verse 19. Ayan ba yun? Wait lang. Verse 9. Revelation chapter 19, verse 9. Alam nyo ba na ang bride ng ating Panginoon ay tatawagin din na blessed? And he said unto me, Right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. Kasama po ba tayo sa magaganap na kasalan, mga kapatid? Diba? Blessed tayo, mga kapatid. Mapalad daw yung taong ito, ang nobya ng ating Panginoon. Mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng portero. Sino po ba sa inyo ang inanyayahan sa kasalan, mga kapatid? Hindi lamang inanyayahan, kundi tayo ang pakakasalan ng ating Panginoon. We are blessed because meron tayong blessed man. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya mapapalad tayo, mga kapatid, na meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon, nakilala po natin yung blessed man na ito. Siya ang naging dahilan bakit po tayo tatawaging mapalad at pinagpala. Amen. At sa Revelation chapter 22, verse 14, Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter and through the gates into the city. Mapapalad daw po yung mga blessed are they that do His commandments.
Sino po ba sa inyo ang tatawaging mapalad na gumaganap ng kautusan? Unang-una dito ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sapagkat siya po ang gumanap ng buong kautusan. Romans chapter 4, ayaw niyo po ako na bumasa ng mga ibang scriptures. Romans chapter 4, verse 6 to 8. Even as David, sa King James na lang, even as David also described the blessedness of the man. Diba? Si David kasi po ang tumukoy ng pagiging blessed ng mga tao. Blessedness of man, mga pinagpalang tao, mga mapapalad na mga tao. Unto whom God imputed righteousness. Kaya kung titingnan natin yung blessed man doon sa verse 1, mga kapatid, sa Psalm chapter 1, ay gumanap ito ng lahat ng buong kautusan. Pero tayo, mga kapatid, naging blessed tayo dahilan merong nagpatawad sa atin, meron sa atin na nagbigay sa atin, hallelujah, ng pagpapatawad ng ating kasalanan. Even as David also described the blessedness of man, gaano kapalad ang taong ito, unto whom God imputed righteousness. Tinaglay natin yung katuwiran, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoon. Diba? Hindi naman po tayo matuwid. We are ungodly. Kung sabi ko nga, kung meron mang description sa atin, lahat po tayo ay ungodly. But salamat po sa biyaya ng ating Panginoon sapagkat we are imputed righteousness. Tinaglay natin yung katuwiran na ito, hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan po ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sa unang bahagi ng ating katubusan. Verse 7, saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. Diba? Sino po ba sa inyo ang naging mapalad na ang kanyang kasalanan ay pinatawad, mga kapatid? Kapag hindi po pinatawad yung ating mga kasalanan, saan nga po tayo pupunta? We will be perished. Sabi doon sa verse 6, doon sa Psalm chapter 1. Hindi tayo makakatayo doon sa judgment sapagkat tayo ay mga ungodly. Tayo ay hindi mga matutuwid. Gumagawa tayo ng mga maruruming bagay. Pero salamat sa blessed man na ito, ang ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya, tayo po ay ipinatawad ang ating kasalanan. We are covered by the blood of Jesus at tayo po, mga kapatid, ay tatawagin mga mapapalad. Diba? Sino naman sa atin ang hindi maging mapalad, mga kapatid, sapagkat tayo ay after natin na tumanggap ng kaligtasan, ay tayo pa na nobya ng ating Panginoon, ay makakasama ang ating Panginoong Kristo. Tayo ay bibigyan ng earthly possession dito sa lupa. Diba? Sabi ko nga, hindi tayo tatawaging mapalad, mga pinagpala, kung wala yung realidad ng mga bagay na yan. Pero hindi sa panahon na ito, mga kapatid. Sapagkat iba po yung description ng mapalad sa panahon natin ngayon. Sapagkat yung mapalad sa panahon natin ngayon, ang description, sila yung mga inuusig, sila yung mga inaalimura, sila yung mga blessed, mga kapatid. Pero isang araw, patutunayan ng ating Panginoon na yung mga blessed na ito ay meron din po silang reward. Meron din po silang tataglayin na earthly possession. Kaya nga ang nobya ng ating Panginoon ay sila yung maghahari dito sa lupa. Kaya we are so blessed, mga kapatid. Amen. Na sinasabi, mapapalad yung ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Verse 8, Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Salamat po sa biyaya ng ating Panginoon. Napakapalad po natin sapagkat hindi po ibinilang sa atin ang ating mga kasalanan. Nung tinanggap po natin, nung tinanggap ni Brother Obal, ang ating Panginoon, yung dati mong kasalanan, Brad, yung dati kong kasalanan, yung dati niyong kasalanan, ay ipinatawad na yon ng ating Panginoon. Pero kinakailangan pa rin natin magpatuloy, mga kapatid, hanggang sa magkaroon tayo ng triumph of faith. Di ba? Hindi naman tayo mananatili, mga kapatid. Yung
yung nilakaran ng blessed man na ito ng ating Panginoon, kinakailangan din po natin nalakaran yon. Kasi yun yung ang ating Panginoon na lumakad. He is the blessed man na lumakad dito sa lupa na matuwid. Hindi kinukuha ang payo ng mga tao na masasamang payo ay ganun din po tayo mga kapatid. Kinakailangan natin lakaran kung ano ang nilakaran ng blessed man na ito ng ating Panginoong Kristo. Kung tayo mga kapatid ay inalimura, kagaya ng ating Panginoon, kung tayo po ay ang ating Panginoon ay lumakad na matuwid, kinakailangan din po natin na lumakad na matuwid. Diba? Ganun po ang gagawin rin po natin, pero ito po ay sa biyaya niya at ito po ay sa tulong ng banal na Espiritu. Sapagkat kung sa atin lamang mga kapatid, hindi po natin magaganap ang mga bagay na yan. Magaganap lamang po natin yan kung meron tayong blessed man sa buhay natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Hallelujah. Tingnan po natin sa Romans chapter 7, verse 22 hanggang verse 44. Verse 22. Tama. Sabi diyan, dito mga kapatid, tinatry din ni Apostol Pablo na gawin yung buong kautusan. Sabi dito sa Romans chapter 7 verse 22, "For I delight in the law of God after the inward man." Merong kasiyahan sa puso ni Apostol Pablo na gawin yung buong kautusan ng Diyos. Diba? Lahat naman po tayo mga kapatid ay merong delight sa kautusan ng ating Panginoon. Kagaya ng sinasabi doon sa Psalm chapter 1 verse 2, "I delight in the law of the Lord, meditate day and night." Pero sabi sa verse 23, sabi ni Apostol Pablo, "But I see another law in my members, wearing against the law of my mind." Pero yung problema mga kapatid, na problema ni Apostol Pablo na tila baga merong ibang kautusan na nasa kanyang laman. Kautusan ng kasalanan na nasa kanyang members of the body. Na nagpapahirap kay Apostol Pablo na gawin yung magkaroon ng kasiyahan sa pagbubulay-bulay sa kautusan ng ating Panginoon. Gawin yung buong kautusan ng ating Panginoon. Kaya hindi po talaga ganun kadali ang gawin ang buong kautusan na ito, mga kapatid. Kahit na sinabi na Apostol Pablo na naganap niya ang buong kautusan na yon. Sinasabi niya yon, mga kapatid. Pero naniniwala ko na kagaya ng sinabi niya rin naman, sinabi ng ating Panginoon na walang nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Walang sino man na nakaganap ng buong kautusan kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Sa verse 24, tama. "Abang tao ko, sino ang magliligtas sa akin sa katawang nitong kamatayan?" Sa verse 25, "I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I serve the law of God, but with the flesh, the law of sin." Kaya nagpapasalamat sa Apostol Pablo, mga kapatid, sa ating Panginoon, sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, ay magagawa niya na gawin yung buong kautusan. Not by His strength, mga kapatid. Ito ay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Hallelujah. At tingnan na po natin sa Matthew chapter 5. At medyo mahaba ito, mga kapatid, pero napakaganda ng buong scriptures na yan. Diyan po ako magtatapos, mga kapatid. Pero medyo mahaba nga lamang po yung babasahin po natin. Nasa 40 verse ata yan. Mahigit. At pagpamanhin nyo, mga kapatid, at tayo po ay babasa ng mga scriptures sa Matthew chapter 5. Sa
Sapagkat ito po yung unang pangangaral ng ating Panginoon patungkol sa blessed, sa isang mapalad. At si David, mga kapatid, pinasimulan niya yung awit niya sa Psalms, yung patungkol sa blessed man na ito. Tingnan po natin sa Matthew chapter 5. Sabi dito, "And seeing the multitudes, he went up into a mountain. And when he was set, his disciples came unto him, and he opened his mouth and taught them, saying," ang ating Panginoon ay nagturo, mga kapatid. Binuka ang kanyang bibig. "Blessed are the poor in the spirit." Diba? Kaya yung blessed, mga kapatid, sila yung mga mapagpakumbaba. "For theirs is in the kingdom of heaven." Sa kanila daw yung kaharian ng langit. "Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Diba? Kaya sabi ko nga, mga kapatid, yung mapapalad ng taong ito ay magmamana ng lupang ito. Diba? Sino po ba sa inyo ang gusto magmana ng lupa dito sa dito sa sanlibutan, mga kapatid? Diba? Gusto natin na tayo ang maghari kasi yung bride ng ating Panginoon, sila po yung magmamana. Sila po yung mangunguna sa 1,000 years. "Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. The blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." Sa verse 8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God." Ang description po dito ng blessed, mga kapatid, ay isang taong meek, isang tao na nauuhaw sa salita ng Diyos. Ang blessed dito na tao ay merong pure in heart, for they shall see God. Yung blessed dito ay yung mga peacemakers. Kaya wala pong blessed man na patuloy na naghahanap ng kaguluhan sa labas. Kinakailangan na yung mga blessed na ito, yung mga pinagpalang taong ito, na mapapalad ng mga taong ito ay sila yung mga peacemakers. Sapagkat ang ating Panginoon ay peacemaker ang ating Panginoon. Diba? Kahit naman ang ating Panginoon ay ginugulo na, kung ano na ang pinaparatang ay talagang nasa at peace pa rin ang ating Panginoon. Hindi siya nakikipaglaban. Iba ang uri ng pagkikipaglaban ng ating Panginoon. "Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say manner of evils against you, falsely for my sake." Diba? Kung titingnan nyo, mga kapatid, parang, parang, parang sinasabi ko na, parang habang tinitingnan ko yung mapalad na taong ito, parang kung sa description ng sanlibutan ay, mapalad ba ang taong ito na inaalimura, ang taong ito na pinipersecute, ang taong ito ay ganito ang ginagawa. Diba? Parang, sabi ko nga ay, yung description ng blessed na ito ay hindi description ng sanlibutan. Yung pagiging mapalad. Pero sa verse 12, mga kapatid, "Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven." Diba, sino po sa inyo ang nais ng reward sa langit? "For so persecuted they the prophets which were before you." At dito, sa verse 13, tingnan po natin, sabi ko nga, yung Matthew chapter 5 saka Psalms chapter 1, ito po ay almost magkahalin tulad, mga kapatid. Diba? Sabi doon sa verse 1 doon sa Psalms, verse 1, ay yung blessed man daw ay hindi dumadaan o tumatayo man sa daan ng mga masasama o tumatanggap man ng mga payo ng mga ungodly. At tingnan niyo yung description din dito sa verse 13, sa mga taong mapapalad, "Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted?" Ang tinitingnan dito, mga kapatid,
yung mga taong blessed ay sila yung magiging asin ng sanlibutan. Nagpipreserve. Diba? Yung asin kasi ay nagpipreserve ito, mga kapatid. Sabi pa ni Brother Banham, kung wala na ang nobya ng ating Panginoon, ang susunod dito sa lupa ay destruction na. Sapagkat ang nagpipreserve na lamang dito sa lupa, mga kapatid, para ito ay hindi atulan, ay yung mga asin dito sa lupa. Sino ito? Yung mga blessed. Yung mga taong tinawag ng ating Panginoon. Diba? Ito rin po yung gagawin ng mga blessed. Yung mga pinagpala, yung mga mapapalad, sila daw po ay magiging asin ng sanlibutan. At sa verse 15, verse 14, ye are the light of the world. Yung blessed din daw po ay magiging ilaw ng sanlibutan. Pero kung meron man pong unang gumanap nito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya po yung unang naging ilaw ng sanlibutan. Siya rin po yung unang naging asin ng sanlibutan. At sa verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Think not that sa verse 17, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Sabi ko nga mga kapatid, almost related ito doon sa mga awit chapter 1, sapagkat sabi dito ng ating Panginoon, think not that I am come to destroy the law. Para magkamukha ito sa delight in the law of the Lord. Diba? Ang gawain ng blessed na ito ay gumaganap ng buong kautusan at walang ibang gumanap ng buong kautusan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Verse 18, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. At sa verse 19, whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven, but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Yung blessed mga kapatid, ito daw po ay gumaganap ng buong kautusan. Pero kung meron man po unang gumanap ng buong kautusan, ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ito po ay siya na nagsasalita, mga kapatid, ang ating Panginoon. Ginanap niya ang buong kautusan para sa atin na mga tatawagin din ng mga blessed. Sa verse 20, pagpamanhin nyo mga kapatid, at basahin natin ang buong chapter na ito, at ito naman po yung last na babasahin ko na, pero buong chapter nga lamang. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, he shall in no case enter into the kingdom of heaven. Napakahirap mga kapatid. Ano ba yung katuwiran ng mga Pariseyo? Sila po lamang yung mga gumaganap. Diba? Yung sinasabing matutuwid sa panahon ng ating Panginoon. Diba? Kung pag pinag-usapan yung kautusan, ginaganap nila ito. Yung 10 Commandments, yung mga ordinances, sa panahon ng lumang tipan ay sila po yung gumaganap. Pero ang sabi ng Panginoon, maliban na malampasan natin yung katuwiran nila ay hindi tayo makakapasok sa kaharian. Diba? Kung ganun ang requirement sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, lahat, karamihan sa atin ay mapipilled, mga kapatid. Kahit nga yung mayamang binata na nakaganap ng buong kautusan ay meron pa rin kulang sa kanya. Hindi nakapasok doon sa kaharian ng langit. At naniniwala ko yung Matthew chapter 5, mga kapatid,
ang unang pinapatungkulan dito ay ang ating Panginoon. Sapagkat siya lamang ang nakaganap ng buong kautusan, ng buong kalooban ng Ama. At pasalamat tayo mga kapatid, tinaglay natin yung pananampalataya ng ating Panginoon. At sino mang sasampalataya sa ating Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Diba? Hindi by our works, not by our strength, it is only by the faith of our Lord Jesus Christ. Tingnan natin sa verse 21. Ye have heard that it was said by them of the old time, Thou shalt not kill. And so, whosoever shall kill shall be in danger of judgment. Diba? Pinapatungkulan na dito yung mga counsel ng ating Panginoon, yung teaching ng ating Panginoon. Diba? Ito ang dapat nating gawin mga kapatid, yung buong counsel ng ating Panginoon. Sabi dito, Tagalog na lamang siguro para masigit po nating maunawaan. Narinig ninyo na sinasabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay. At ang sino mang pumatay ay mapapa sa panganib sa kahatulan. Sa verse 22, Tatapat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapa sa panganib sa katulan. Diba? Yung tao pala na napupuot lamang sa kanyang kapatid ay pwedeng mahatulan, mga kapatid. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid na raka, ano ba yung ibig sabihin ng raka? Parang ulul ata yan. Kaya sa ating mga kapatid ay iwasan natin yung pagsasabi na yung masasamang bagay, mga kapatid, sa ating mga kapatid. Gaano man mahina ang ating kapatid, gaano man maraming weakness, iwasan natin na magbanggit ng mga bagay na yan. Ay mapapasapanganib sa Sanhedrin at ang sino mang magsabi, ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Sa verse 23, kaya't kung hinahandog mo ang iyong hain sa dambana at dooy maalaala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at kung magkagayon ay magbabalik ka at handog mo ang iyong hain. Yan yung mga counsel ng ating Panginoon sa mga blessed man, mga kapatid. Sa verse 25, makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit samantalang ikaw ay kasama niya sa daan, baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka sa bilangguan. Siguro kung ito po ay isa-summarize ko na lamang, mga kapatid, ang buong chapter 5, mga kapatid, ay sinasabi ko nga na ito ay almost related ito sa Psalms chapter 1. Binanggit ng ating Panginoon yung pagiging blessed, kung ano mararanasan nila, at binanggit doon kung ano yung counsel. Diba? Ano ba yung counsel ng ating Panginoon? Kung titingnan nyo sa buong verse 20 hanggang verse 40, mga kapatid, ay teaching niya about sa marriage, teaching niya about sa retaliation, teaching niya about sa maraming bagay, mga kapatid. Yun ang counsel ng ating Panginoon na dapat nalakaran ng mga blessed din. At naniniwala ko, mga kapatid, na unang nakagawa ng mga bagay na yon, walang iba kundi ang ating Panginoon. Hallelujah. Balikan po natin yung aking main verse at tayo po ay tutungo sa pagtatapos. Sabi diyan, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor sitteth in the seat of the scornful. Verse 2, But his delight is in the law of the Lord, and his law that meditate day and night. Sa verse 3, And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit
in his season, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Alam niyo ba mga kapatid na hindi tayo magpo-prosper maliban na lamang na ang buong pagkakatiwala po natin ay sa blessed man na ito. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Jeremiah chapter, tingnan ko lang po mga kapatid. Jeremiah chapter 17, verse 7. Sabi dyan, Blessed is that man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Siya lamang po na nagtitiwala sa ating Panginoon. Siya lamang po yung tunay na magpa-prosper at magkakaroon ng success, mga kapatid. Kaya hindi tayo magiging mapalad dahilan nagawa po natin yung buong kautusan. Hindi tayo magiging mapalad sapagkat tayo ay naganap natin yung mabubuting bagay, kundi naging blessed tayo, pinagpala tayo dahilan merong blessed man na tinutukoy si David, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Sana na ma-appreciate natin ito na merong isang blessed man na dahilan sa Kanya, tayo rin po ay tumanggap ng pagpapala, tayo ay naging mapalad sa sanlibutan ito. Pero sabi ko nga, yung mga mapapalad na ito ay kinakailangan munang magkaroon ng sufferings. Diba? Ano ang description ng isang blessed man? Sila po yung mga ipipersecute, sila po yung mga taong magtitiwala lamang sa Panginoon, sila lamang po yung mga blessed man na aalimurain, kukutsain, at marami pang bagay na pwedeng maranasan ng mga blessed man na ito, mga kapatid. Pero meron silang reward pagdating ng panahon. Amen? Although na tayo ay nagkakaroon naman ng reward dito sa lupa, mga kapatid. Totoo naman yan. Pero ang kalubusan ng pagiging blessed man natin ay kapag ang ating Panginoong ay nakita na natin at nakasama na po natin. Sapagkat we have the earthly possession, tatanggapin natin yung mana po natin, mga kapatid. Yun lamang po ang aking may babahagi sa araw na ito. Ang aking pong title ay The Blessed Man. Walang ibang blessed man kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero tayo po ay naging blessed man and woman sapagkat tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kagaya kay Mary na naging blessed, mga kapatid, sapagkat meron siyang pinagdadalang tao. Sino ang pinagdadalang tao niya? Ang ating Panginoong Jesucristo. At sino mang tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, siya'y tatawaging mapalad. At hindi lamang tinanggap ang ating Panginoon, kundi susunod po sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ano ang naranasan ng blessed man na ito, ay siya rin pong mararanasan po natin. Anong naranasan ng blessed man na ito? Ang siya po ay mapako sa cross of Calvary. Diba? Parang napakalayo ng description ng sanlibutan sa description ng Biblia ng patungkol sa isang pinagpala at mapalad. Sapagkat ang tinitingnan ng tao dito sa sanlibutan, ang mapalad na tao ay nagkaroon ng karangyaan dito sa lupa, nagawa nila ang lahat ng kalayaan dito sa lupa, mga kapatid, ng ang kanilang lust of the eyes, lust of the flesh, at the pride of life, mga kapatid. Yun yung tinitingnan nila na isang mapalad na tao. Pero sa Biblia, ang mapalad pala, yung mga inuusig dahilan sa paggawa ng katwiran, pagsunod sa ating Panginoon. Sapagkat sila lamang, mga kapatid, ang magkakaroon ng tinatawag na realidad sa mga uling araw na ito ng pagiging blessed. Sapagkat meron silang tatanggapin na reward sa ating Panginoon. Yun lamang po, mga kapatid, tayo po ay manalangin muna bago ibigay sa ating kapatid, Brother Ryan. Hallelujah. Tayo po ay manalangin, saglit pa. O dakilang Diyos na mapagpala, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa iyong mga salita ng katotohanan. Salamat po rin po sa mga encouragement sa aming mga buhay. We are blessed, O Lord. Salamat sa mga pagpapala mo.
Salamat sa titulong ito na that we are a blessed man, we are blessed woman. Hindi dahilan kami ay gumanap ng kautusan, gumanap ng buong ah, kalooban mo, kundi dahilan merong unang-uno na naging blessed man, walang iba kundi ikaw, Panginoon, na gumanap nito. At salamat, Panginoon Diyos, sapagkat kami ay nagkaroon ng dakilang pribilehiyong ito na, na kami maging blessed din, kami maging mapalad, kami ay maging pinagpala. Hallelujah. At kagaya po ni Abraham, na tunay na pinagpala mo. At sino man na sasampalataya at sino man na binhi ni Abraham, sila din ay tatawagin mga pinagpala, mga blessed, mga mapalad. Hallelujah. Salamat po sa dakilang pribilehiyong ito. Panginoon Diyos, patuloy ka namin na pinapasalamatan, dinadakila at pinapasalamatan, O Diyos, sa mga salita mo na amin napakinggan sa araw na ito. We bring back to you the glory and honor and praise. In Jesus Christ's name we pray. Kung magsabi ng Amen. Amen. Tayo po ay palakpakan po natin ang ating Panginoon.